Okay, so ito po yung last segment natin for today. This is our Real Talk 101, episode 154. Kukuha po tayo dito ng isa. At, yun. Sa gusto mong magpabook ng full private reading, please leave a message or drop a comment po. Pwede din po kayo mag-direct message sa akin via SMS kasi meron po tayong phone icon sa ibaba po ng profile picture po natin. Andyan po lahat ng links ng social media platforms ko. Copy and paste na lang din po. Kasi dalawa yung Facebook doon. Isang page na bago, that is the backup page. And then yung isa is for the reading talaga. So there is a messenger button din doon kapag binuksan nyo yon. Basta tignan nyo na lang yung link. Kuha tayo dito isa. Transition and Crow. So, ibig sabihin, di ba, kapag nasa pataniman ka, di ba lahat ng nagtataboy, naglalagay ng scarecrow para maitaboy ang lahat ng kamalasan. Di ba? And then, kalimitan, kapag may crow kasi, may mga hindi magandang mangyayari. So, nagbibigay siya ng babala na may magbabago. And this is the transition right here, okay? Which part of your life is or maybe going through a transition? Maybe you are changing relationship, career, cities, whatever it is, the crow is signaling that you are ready to make the change. So, ibig sabihin nito, may mga bagay kasi o may mga tao na hindi pa nila kayang tanggapin ang mga pagbabagong mangyayari sa buhay nila. And walang limit na pagbabago itong tinutukoy niya. Pagbabago tungo sa kabutihan or pagbabago tungo sa kawalan. Dahil, yung scarecrow kasi kapag nagtaboy, hindi naman lahat ng itinataboy niya is masasama eh. Minsan, natataboy niya pati yung swerte sa buhay mo. Kaya biglang nasa kamay mo na nawala pa. Di ba? Alam mo yung sabi minsan, pera na naging bato pa. Ito yon. So, kung ikaw naman ay meron kang karelasyon ngayon at hindi alam ng karelasyon mo na nakikipag-flirt ka sa iba, darating sa punto, makakarma ka, iiwanan ka, mabubuking ka, at a single time, pag na-realize niya yun, diretso, hiwalay. Kung ito naman ay tungkol sa trabaho, di ba, halimbawa, sa trabaho may naiinggit sa'yo. Yung naiinggit na yon, gagawan ka talaga ng dahilan para matanggal ka. And then, sa trabaho, sa relasyon, sa negosyo, kasi lalong-lalo na sa negosyo, siraan yan eh. Merong mga tao na nagpapalabas ng negative propaganda para siraan yung pagkatao mo, malugi ka, matalo ka. Ganun din naman. Sa spiritual realm kasi, kapag ayaw mo yung isang tao, dalawa lang din. It's either nagpapagawa si client ng protection niya para hindi siya mabarang or siya mismo ang nagbabayad para ipabarang ang ibang tao. So, kung ikaw yung nabiktima sa barang at binabaliwala mo yan, eto na yon. So, ibig sabihin, magta-transition yung buhay mo after today. So, ibig sabihin, may magbabago. It's either you lose your life or ano pa ba? Kasi ganun yung tama ng barang eh. Leading to death talaga yung barang. And then, yung kulam naman, depende kung kukulamin ka para malasin ka sa negosyo, sa trabaho, or kukulamin ka para magkasakit ka, ganun. Kasi yung iba, magtataka ka, labas-masok ka sa ospital. Ibig sabihin, may ganun ka, may barang, may kulam ka. Yung iba naman, yung swerte, labas-pasok, walang stability. So, ibig sabihin nun, may nakikialam sa vibrations mo. Sa relationship, ganun din yun. May nakikialam din. So, hindi mo rin yun ma-hold on kasi hindi mo rin alam kung sino yung nakikialam, no? Pero kung gusto mong matigil ang kamalasan sa relationship, sa trabaho, sa negosyo,
Yung pag-aaway ng pamilya, yung kaguluhan sa buong angkan, yung kaguluhan sa komunidad, sa politika, etc. Ipa-reading mo para matumbok kung sino. At kapag natumbok, o di, gawan mo na solusyon. It's either iparitual mo sila, iparitual mo sarili mo, o lagyan mo ng protection, kasi ganun yun eh. Kapag may negosyo ka, di ba, bago ka magsimula, lahat naman ng permit, ginagawa mo. Lahat ng kailangan sa negosyo, binibili mo. Tapos, yung number 1 doon is dedication, sacrifice, and your time. Di pa kasama yung kapital mo doon. So, ganun talaga yun. Ganun din yun sa relationship. Kapag nakipagrelasyon ka, hindi naman kasi lahat ng karelasyon mo single. Meron kang nakakarelasyon single dad, may nakakarelasyon kang single mom, may nakakarelasyon kang married. That's the real talk right there. So, kapag ganun tipo ng tao yung mga nakakasama mo, you have to adjust. Hindi sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Kasi ikaw yung pumasok sa buhay nila. Ikaw yung nanggulo sa buhay nila. So, kung nangyari sa punto na yan, na kahit sabihin mo na kayo yung nauna noon at sila yung nakasal ngayon, panggulo ka pa din sa mata nila. So, alamin mo yung root cause. Kasi kapag yung root cause is napakasalan siya dahil ginayuma lang niya, ay bawiin mo yung gayuma at hihiwalayan siya. Ganun lang kasimple yun. Tapos, kapag nabawi yung gayuma or nabawi yung ginawa sa kanya at nagising sa katotohanan, nauntog yung ginayuma at ikaw talaga yung mahal, hihiwalayan niya yun. 'Di ba? Ganun lang yung patakaran sa buhay. Yun nga lang, hindi nga lahat ng tao tanggap yung sinasabing transition. Hindi lahat ng tao wini-welcome yung transition. Kasi may transition na ibabagsak ka. No? Ilalagay ka talaga sa lowest point ng buhay mo bago ka bibigyan ng isang paglipad, no? Matayog na tagumpay. Ganon yung mararamdaman mo. Kung nakakita nyo yung iba, 'di ba? Ano talaga lugmok na lugmok sa buhay, no? Ubos na ubos bago siya binigyan ng pagkakataon. Kasi ganun yung paghahanda ng Diyos. Pero kapag nakaranas ka ng up and down, ibig sabihin may mga taong nakikialam sa iyo. Kasi yung plano ng Diyos hindi naman putol-putol, dire-diretso 'yun. Kapag yung Diyos kasi kapag sinabi, sige, pag-celebrate mo ng ganitong taon, birthday mo, sunod na araw patay. O di papatayin ka ng Diyos kasi yun lang yung kontrata mo sa Kanya. Yun lang yung kontrata mo sa mundo. So, aalis, tatanggalin yung kaluluwa, may iwan yung katawan, ililibing, di ba? Ganun yun. So, nasa kabilang buhay. Pero, kung pakikialaman ka ng tao, ay labas-masok ka sa ospital. Minsan, magiging matino pag-iisip mo, minsan magiging magulo pag-iisip mo. Ganon din ang takbo ng negosyo. Dahil, lahat ng tao may kanya-kanyang dalangin. Hindi mo alam kung yung dinadalangin ng taong kaharap mo is malugi ka. Hindi mo rin alam kung yung dinadalangin niya is malasin ka, maaksidente ka. May mga ganun kasing tao. So, hindi mo sila mapiplease lahat. But, the least thing na pwede mong magawa sa sarili mo, real talk, is protektahan mo yung sarili mo. 'Di ba, kung nagbabayad ka ng medical insurance, fire insurance, kailangan meron ka ring spiritual insurance. Dahil may mga tao na hindi ka man kakayanin gantihan ng harap-harapan, kaya ka naman nilang ipakulam, ipabarang, at kaya ka rin nilang isumpa para makaganti sa'yo. Lalong-lalo na kung sa larangan ng pag-ibig, gagayumahin lang din nila yung partner mo, asawa mo, mahal mo, or kaibigan mo para mawala sa'yo. So, yan yung dapat yung pakatandaan. And that's the real talk. This is Phoenix Heart. Good afternoon po sa inyong lahat. Kung gusto nyo mag-book ng full private reading, comment lang po kayo or message nyo po ako sa Messenger. Thank you!